Malipayong adlawng ipapahulay kanimo akong igsoon ug higala nga nagasud-o ni ug nagapaminaw nining programa tingog sa paglawom special edition. Salamat sa imong makanunayong suporta pinaagi sa pagsubaybay nining atong sinimanang pagtuon sa imong mga pag-ampo nga kini nga programa mulambo pa ug mamahimo natong giya sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi samtang kita nagapaabot sa pagbalik sa atong Ginoo ug manluluwas. Aniya na kita sa lesson numero 12. Ug ang uluhan sa atong pagtuon mao ang the Antichrist. Sa pagsugod igsoon sa atong pag-aablihan kini so sa kaawit ni Brother Ruin Estrella o pagasundan dayon sa pag-ampo ni Brother Eliezer Sumuso. Sa gihapon igsoon, atong ikauban si Pastor Israel Villaver I alang sa atong nga pagtuon.
thought I did what's right. I thought I have the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I'll let go the need to know why, for you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason. Well, maybe knowing I don't know is part of getting through. I tried to do what's best, and faith had made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you, for you know better than I. You know the way. I let go the need to know why, for you know better than I saw a cloud and thought it was the sky. I saw a bird and thought that I could follow. But it was you who thought that bird to fly. If I let you reach me, will you teach me? For you know better than I. You know the way. I let go the need to know why. I'll take what answers you supply. You know better than I. Let us all pray. Our gracious and loving Heavenly Father, thank you for the privilege and opportunity to study thy word. May we be blessed this day as we study the quarterly lessons of this week. Bless the discussant as they present the salient points of the lesson, and bless all the viewers, the listeners, that all will be blessed because of this program. Make us worthy to receive the blessings of the Sabbath day by forgiving us of all our sins. For we ask all of this in Jesus' name. Amen. Mga pinangga kong mga igsoon, salamat kayo sa walay undang ninyong pagmonitor, pagsubaybay, paglantaw, pagsudong ng atong tulumanon tingog sa paglaom special edition. Nga maga-review sa mga lesson, Sabbath school lesson nga atong ginatun-an kada adlaw sa atong puloy-anan. Usa kini kasuheto nga nagkanayon, the Antichrist, nga naga-focus sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 up to 12. Apan sa dili pa, gusto lang akong timbayahon ang ato gyung makanunayon gyud nga naga-subaybay nato sa tuang programa via internet, si Sister Wilma Arapok.
No? Kaming taga-Digos, gimingaw namin ninyo. Sister Wilma, diha sa Jamestown, USA. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Og diri po sa Mindanao, gusto na akong i-greet ang atong mga kaigsuonan sa Tangub City. Labi na gyud kang Brother James o kang Belen Linganay. Malipayong pagsudong kaninyong tanan. O kang Jambi, inyong anak, congrats ha, Sister Jambi, God bless you. O iyong manusab, kang Juan, Sister Juan, Liwagon. Okay, og daghan pa din ako ma-mention ang tanan mga kaigsuonan tungod sa kadaghan ninyo. But anyway, thank you very much that you are there watching this program. Balik ta nga itong suhito karon nagkanayon, the Antichrist, ang Antikristo mga pinangga kong kaigsuonan. Si San Pablo, sa iyang sinulatan, gusto niyang doon na siya koreksyonan sa mga taga-Tesalonika. Ang iyang koreksyon mga kaigsuonan, solusyon sa problema dito sa Tesalonika, nakafocus kini sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. Nga maoy dugukan sa ato ang pagpamalandong karon. Nga nagkanayon ang atong memory text, let no one deceive you in any way, for that day will not come, unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. So ato masabtan mga kaigsuonan nga, the thing that Paul would like to correct in the mind and in the belief of the Thessalonians is the false theology of the last day events. Paul would like to reveal the truth about the end time deception. Gusto ipadayag ni San Pablo unsa ang mga linglang nga mahitabo sa ulahing mga adlaw. Doon na bagay problema ang taga-Tesalonika mga kaigsuonan? Yes. Naagyod sila yung problema mga kaigsuonan. Kabalo mo, sa verse 2 imo masense nga doon nagyo problem. Atong basahon ang versikulo 2 mga kaigsuonan. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. So imo mamatikdan ha, although walay gisulti nga nagreklamo ang taga-Tesalonika nga, Paul, we have a problem. Wala gi source nga nagsumbong dito ni Paul, pero namatikdan ni Paul nga doon nagi problema ang mga kaigsuonan dito sa Tesalonika. Tingali ang mga problema mga kaigsuonan nagsugod sa mga kanang mouth to mouth carrying of the gospel. Mouth to mouth sa ato karon gingalan siya og radyo baktas. Nga matod di San Pablo mauni, matod San Pablo mauni. Sa to pa according to hangtod na nga usab ang mga teolohiya mga kaigsuonan. Pero ang problema po sa mga kaigsuonan kay wala po sila mo refer back to the writings of Paul. Wa po sila mo konsulti unsa gyud ka ni ha? Nganong naingon ani man ni pagkasulti? So, mauna ang problema ni adtong tungura. Ikaduha, sa versikulo 2 gimension ni San Pablo, kining giingon, not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit referring to the spirit of revelation, spirit that teaches false theology, ang buot ipasabot ni San Pablo. In other words, dunay posibleng nga tao dito sa Tesalonika nga nagpakaron ingnon nga siya aduna siya'y inspiration of the Spirit nga siya ang nagapanudlo niining mga butanga. Kabalo ka mga kaigsuonan no? Gimension ni Paul ang our gathering. Makita na nimo sa versikulo 2 gihapon. Nag-mention San Pablo nga concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him. Can you remember sa nilabay na ito nga leksyon? Sa nilabay na ito nga leksyon, gimension ni Paul
ang mahitungod sa dead in Christ. Nga ang namatay din ni Kristo, matud pa sa versikulo 1 Thessalonians chapter 4, 15 up to 17. Sa 15 nagkanayon nga ang mahitabo nga ang pulong sa Ginoo nagpahayag nga kitang tanan nga mga buhi pa nga nagpabilin nato sa pagbalik sa Ginoo dili mag-una sa mga nangamatay nga mga Kristiyanon nga nabanhaw. Sa to pa magsabay. Kaya doon na magoy pagtulon ang kaniadto nga nakapauyog silang pagtuo kaniadto nga ang kadtong naabtang buhi mo rin malangit, ang naabtang namatay mabanhaw man to pero mahabilin. So problema gyud kaayo sila nga panahon. Karon gisulbad na ni San Pablo nga bahin ini bantayin ninyo pagayo magsabay rata pagpaingon sa puwang sa panganod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Another problem nga nasabtan nato mga kaigsunan nga gi-mention ni Paul, time setting. Time setting masabtan nato sa maong bersikulo nga matod pa niya dinhi nga versikulo 2, now brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled either by spirit or by word or by letter as if from us, as though the day of Christ had come. Nga murabag, naanagyod si Kristo, niabot na gyud. So, time setting was the problem. Ang time setting, mga kaigsoon, alang si mong kasayuran. Duha. Time setting nga, maingong ka nga, manang pitsaha, mubalik ang Ginoo. Or, maingong ka nga, dugay pa mubalik ang Ginoo. Mao na time setting, mga kaigsunan. Pero ang problema nila ni San Pablo sa tiga Tesalonica, had come. Nahitabo na ang pagbalik. So, inana ang mga problema, mga pinangga kong kaigsunan. Karon, gusto iklaro ni San Pablo, gusto niya ipamahayag nga ayaw mo katarantar ni ana kay duna unay mahitabo. Matod pa niya, ayaw mo kakugang ni ana kay duna unay mahitabo ayha mo balik si Kristo, mga kaigsunan. So gikoreksyonan ni San Pablo kaning mga butanga. Gusto niyang giklaro nga ang maong pagpanghitabo dili kay mudritso lag pagbalik si Kristo nga in between sa ilang panahon ug until to the coming of Christ walay mahitabo. Naagay mahitabo, mga kaigsunan. Bantayan ninyo niha. Ato makit-an, mga kaigsunan, nga ang first letter ni Paul paingon sa taga Tesalonica dunay mi undermine nga gimisquote niya or gimisuse niya or gimisapply niya ang ginasulti ni San Pablo sa first letter of the Thessalonians. Mao nang nataw ang ikaduhang letter for the Thessalonians. Gi-clarify na ni Paul og unsa ang problema. Karon, imong makit-an, mga kaigsuonan, nga ang mga tao di na kaayo sila mutuo sa nawala lang interes sa writings sa Biblia, kaya dito na sila sa mga kuno-kuno nga istorya. Basahon na to ang komentary sa to ang author sa lesson. Niya nagkanayon. It is sometimes easier for members to accept a report or rumor than to examine the scriptures carefully for themselves. Sometimes the new ideas may even be biblical to a point but are promoted out of balance with complementary Bible teachings. Ang mga kaigsuonan matud pa ni sa atong author, dali kay mutuo ang mga istorya lang bitaw, mga report, mga rumor, nga way klaro, ug diin gikan. Ay, giingon man si Kuan, mauna gisulti ni Tanpulano, muna giingon ni San Pablo. Pero asa ang sulat ni San Pablo? Mabitaw to nga si San Pablo, human gikan sa Tesalonica, nakadagan siya paingon sa Berea. Can you remember? Sa Acts chapter 17, pag-abot niya dito sa 17, sa Berea, mga kaigsunan, pag-abot niya sa verse 11, ingon din si San Pablo, kamong mga Hudiyo ha mo, mas bright pa mo, mas noble pa mo, mas butan pa mo, kaysa mga taga Tesalonica. Kay kada adlaw, inyong gidawat ang pulong sa Ginoo, inyong ginatunan, kung tinuod ba ang ginasulti o ginawali sa mga apostoles. So it's a lesson to the Thessalonians. Nga dili day maayo mo tuo dayon og mga istorya-istorya hatod kawat nga mga balita kung walay backup, walay ebidensya. Ako, mga higala, sultihan ta mo.
kung dili ta magbase sa Biblia, sa atong panahon karon ba? Di ta magbase sa writings ni Sister White, mga matay ta sa intriga, mga kaigsunan. Sultihan ta mo niya na. Mga matay ta sa tuang pagalagad nga way hinungdan. Ako na mag-istorya sa kuha, Pastor, kung sa man katinuod nga mauna, ang nag-ingon si Tan Pulano, mauna. Nganong dili siya ang imong pangutanon, katong nagsulti kung sa katinuod, nganong ako may imong pangutanon, o kung sa katinuod. Labaw sa katanan, asa man sa Biblia, nakasulat ang iyang gisulti kung tinuod ba or dili. Tanan nga mga policy, tanan nga mga pagtulunan, let's all go back to what the Bible says. Maunay punto nga ato ang makuha mga pinangga kong kaigsunan. Karon, si San Pablo ni ana nga problema sa mga taga-Tesalonika. Doon na si sulbad nga gihatag mga kaigsunan. Ang solusyon nga gihatag, verse 3, nagkanayon. Atong basahon. Let no man deceive you by any means. For that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Timan ni mga kisuna ang pulong, the day will not come unless falling away will happen first. Kanang falling away mga kaigsunan, kinahanglan na siyang mahitabo sa dili pa mobalik si Ginoong Hesus. Kanang falling away, gihisgutan ka na siya sa Grigo o apostasya. Apostasy sa Grigo mga kaigsunan. Kita, murag, will expose ta kaita sa pulong apostasy, right? Ay nga kanang matawa na, apostasya na. Sa iglesia, mga tarungan lang ka, mo reason out lang ka, o say inon kag apostasy na, kay musukol nagpangatarungan. Mo share lang sa idea, apostasy na, kay musukol nag mga katarungan sa iglesia. Brethren, I would like to tell you, it's not the meaning of apostasy. Ang apostasy is this. It is a feminine word, the same as defection from the truth, falling away from the truth, and forsaking away from the truth. That is apostasya. Sa ito pa, before we can call the group or the individual nga apostasya na siya, kung atong mapamatud-an nga kanang tawhana nagbiya na sa pagtulunan, nibiya na sa doktrina, nibiya sa kamatuoran, and that will happen in the last days before Christ shall come. Mahitabo gyud ang apostasy mga kaigsunan. The man of sin shall be revealed. The man of sin will be revealed who opposes and exalts himself above all that is called God. Tao nga nagpadako siyang kaugalingon diha sa sulod sa templo sa Dios, og nagalingkod siyang nagpaila nga siya mao ang Dios, nagasupak siya mga kaigsunan sa Dios. Brethren, atong malantawan din hikaron, atong makita nga ang taong apostasya na gawas nga gaplano siyang mo usurp sa ministration sa Dios ni Ginoong Hesukristo, sa honor and glory of Jesus Christ in the church to be worshipped. Kining tawhana fallen away from the truth because the man is called the man of lawlessness. Tao nga wala na'y balaod mga kaigsunan. Tao nga nagabiya na sa kamatuoran, tao nga di na mutuman sa napulo kasugo. Ang uban mingon kinsa man ni sila, Pastor, na never mind about that. Basta ang tao nga di na mutumag napulo kasugo, di na mutuman sa kamatuoran, kana nga tao mga kaigsunan is a man of lawlessness, a man of perdition, a man of destruction. He is the Antichrist. Siya mao ang Antichrist mga kaigsunan. Busa atong makit-an din hikaron mga kaigsunan, atong malantawan nga ang maong pagtulunan ni San Pablo of who the Antichrist is, atong masabtan mga kaigsunan nga nagasupak gayud siya, opposer of the truth. Aw ba mingon kinsa man gyud ni Pastor? Sa balaang kasulatan mga kaigsunan, way laing nagasupak sa kamatuoran.
walay laing nagasupak sa buluhaton ni Kristo. According to Zechariah chapter 3 verse 1, it's very clear. Then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to oppose him. Sa ito pa, dili lang kay ang Diyos may gisupak ni Satanas sa mga kaigsunan, but the worker of God who was Joshua. Who Joshua was? He was the high priest. Siya ang nagabuhat sa buluhaton sa Ginoo, nagabuhat sa ministration, representing the ministry of Jesus Christ, nga iyang i-perform, i-demonstrate dito sa Calvary of the cross. Karon ginasupak ka na ni Satanas sa mga kaigsunan. And I would like to tell you, the son of perdition, the man of destruction, in 2 Thessalonians chapter 2 verses 2 and 3, the man who is called the Antichrist, in that same verse, and the man who is called the little horn in Daniel chapter 11 and Daniel chapter 8, nagasupak sila sa Diyos. The same, different adjectives, but the same institution, the same power, demonstrating the same system. I would like to tell you that. Karon, kay mauman di na ang Antichrist, mga kaigsunan. Sa Daniel 11 o sa Daniel 8, ang maong little horn, magnifying himself against the Most High. Nagapadako siyang kaugalingon, labaw pa kay sa Dios. Mga kaigsunan, dunay laing problema nga atong gustong subayon diri karon. Di sa kayo nato tugkaron og kinsa gyud ang Antikristo. Ato sang subayon kining statement sa bersikulo 6 nga nagkanayon. And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time, for the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, og imog yung pugaon ba, murabag tuno, para makuha yun imong berdadirong duga sa lubi. Di kayo nimo masabtan, mga kaigsunan, kung kinsa ang restrainer nga buti pasabot ni San Pablo. So restraining the revelation, restraining sa pagpa-reveal sa maong Antichrist, or restraining the activity of the Antichrist. Nakuha ninyo, mga kaigsunan? Duha ka punto. Iyang gipunggan nga dili madayag ang Antichrist, or iyang gipunggan ng Antichrist nga dili sa makalihok ang Antichrist. Nganong nahimong duha ka buok panghuna-huna, mga kaigsunan? Kay wala kayo giklaro ni San Pablo og unsa gyud ang iyang pasabot, mga kaigsunan. Busa ang punto din himaw ni ato makit-an, mga kaigsunan, nga ang pulong kanang restraining gilitok sa Greek word nga katiko or katiko. Katiko meaning gipunggan. Di ba? Gipunggan niya. So sa tuyo nga nung gipunggan, kinsa po'y nagpugong, kinsa iyang gipunggan. Ang uban moingon, ang gipunggan din ha, pastor, ang kuan, ang tao nga ginganlag lulis one. Kaning tao nga walay balaod, kanang lulis person, ang gigamit sa Griego niya nga pulong, masculine. Samtang ang pulong nga katiko is neuter. Sa ito pa dili kayo mo jive. So dili ka makaingon nga ang lawless person mo ay nag-restrain. Dili mo masabtan nga ingon ni ana, mga kaigsunan. Ang atong author, duha ang iyang gihatag nga opinion. Dunay duha ka mga pagtulunan nga atong mapamalandong karon. Number 1, matud pa niya, possibly nga ang Dios maoy nagpugong nga dili sa makalihok ang Antichrist hangtod nga ang pagwali sa may balita matapos. Kaya ang gusto gyud sa Dios nga ang tanan makadungog sa mensahe o makakabot sa kaluwasan, that is the expression of God's love.
Makita nato mga kaigsunan sa Marcos, Kapitulo 13, versikulo 10. And the gospel must first be preached to all the nations. Kinalan iwali una ang mayong balita. So, the author would like to suggest through his commentary nga posible nga ang Dios may nagpugong para mawali sa ang mensahe sa tibuok naong sayuta. Versikulo 14 sa Mateo 24, nagkanayon. And this gospel of the kingdom will be preached into all the world as a witness unto all nations, and then the end will come. So imo makitaan, masabtan nimo nga gikinahanglan sa ang pagwali sa may balita. So dunay panglantaw nga tong author Osborne ko nga gipunggan sa Dios ang little horn, ang antichrist, ang beast, iyang gipunggan mga kaigsunan kay maora man na silang grupuha para mawali una ang may balita. Mga pinangga kong mga kaigsunan, we have to ponder upon, we have to think it very well in ourselves. Pila man ka mga pagpugong ang gikinahanglan nato. Pila ka mga pagpugong sa Dios ang atong gikinahanglan. Aron makaabot ang mensahe sa atong puloy-anan o sa atong kasing-kasing hangtod ato kining madawat. Pila ka mga pagpugong ang dapat buhaton sa Dios. Gihimo na niya ang tanan mga pinangga kong kaigsunan. Gihimo na niya ang tanan kutob siyahang marangan sa pagpugong para ang maayong balita mawali sa tibok naong sayuta. Ikaduha nga punto mga kaigsunan. Sa Revelation 14 verse 6. The proclamation of the three angels. Nagkanayon. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Verse 8, and there followed another angel, saying, Babylon is fallen, the great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. So imo makitaan mga kaigsunan, that the only way nga ang falling away from the truth, the only way that the man of sin shall be revealed is by the proclamation of the gospel. Ang bugtong pamaagi lamang mga kaigsunan nga ma-unmask ang bakak nga iglesia, ma-unmask ang pagkadaotang binuhatan sa mapintas nga mananap o kaha sa Antikristo is by the preaching of the gospel. Ang pagwali lamang sa mayong balita. So kinsay nagpugong? On the other side of the coin, the devil is trying also to uphold. Dili ang mapintas nga mananap mo yung punggan mga kaigsunan, sama sa gibuhat ni Kristo nga gipunggan ang mapintas nga mananap, para dili makalihok kayo, dili kayo makapropagate, samtang ginawali pa ang mayong balita. On the other hand, according to Zechariah chapter 3 verse 1, basahon na to pag-usab. Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to oppose him. Him, referring to Joshua, the priest. Supunggan ang pagkampari, ang ministeryo, ang priestly ministry nga ginahimo ni Joshua mga kaigsunan. Sa ito pa, the devil is trying to oppose the work of the gospel. Naningkamot si Satanas nga mapunggan po ng pagwali sa mayong balita para dili madayag ang man of sin. Para malangan ang pagpadayag sa son of perdition. Para dili maklaro ang Antichrist mga kaigsunan. Nakuha ninyo ang punto? Mauna, nga dili matingala nga kung magwalit sa mayong balita, doon na po'y magsupak-supak, doon na po'y magpugong para dili mapadayag ang Antichrist. Karon, mga kaigsunan, when the Antichrist shall be revealed, when the lawless one shall be revealed, balik ta sa verse 8, nagkanayon. Verse 8 to 10. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth, and destroy with the brightness of his coming. The coming of the lawless one is according to the work of Satan, with all power, signs, and lying wonders,
and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. So imong makitaan mga kaigsunan, ang nagwali sa mga balita, punggan ni Satanas. Unya, sa diyang iya na mapunggan, si Satanas, maunay mo sundog-sundog sa buhat ni Kristo mga kaigsunan. Ang buhat ni Kristo nagapanambal, nagapanghibog mga milagro, nagapagawas og mga demonyo. Sundugon po na niya. Kana nga mga binuhatan mga kaigsunan. Iya po nang sundog-sundugon. Pero kung makaboylo ang pagwali sa mga balita, ma-unmask ang pagpakaron-ingno ni Satanas nga nagpakamanulunda sa kahayag o nagpakaministro sa maayong balita. Klaro man kayo ba sa Daniel 7:25? It's a prophecy about the little horn. Daniel chapter 7 verse 25, he shall speak pompous words, meaning blasphemous words, against the Most High, and shall persecute the saints of the Most High, and shall intend to change times and law, then the saints shall be given into his hand for 1 time, 2 times, and a half of time. Ihatag ito kaniya ang mga balaan nga ito kaniya sa usa ka panahon, duha ka panahon, ug tunga sa panahon. And that is, sa laom na ito nga pagtuon mga kaigsunan, that is the computation of the 1,260 days and 1,260 years in the actual fulfillment of the prophecy. Okay. So ato masabtan din hikaron mga kaigsunan. Sa Revelation chapter 13 verse 5. Para masabtan nato og kinsa ang little horn, kinsa pod ang mapintas nga mananap sa Revelation 13. Paminawa ninyo parihog activity. Revelation 13 verse 5 to 7. And he was given a mouth speaking great things and blasphemies. And he was given authority to continue for 42 months. Imagine ang 42 months mga kaigsunan times 30, still 1,260 days. Good for 1,260 years. Verse 6 and 7. Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, his tabernacle, and those who dwell in heaven. It was granted to him to make war with the saints and to overcome him, and authority was given him over every tribe, tongue, and nation. Sa ito pa, gitagaan siya katungod, gitagaan siya tsansa, nga makapangluto siya ang maong mapintas nga mananap, mga pinangga kong mga naminaw. Karon, imagine that, nagapasipala ang mapintas nga mananap. Iya siya gi-introduce siya sa, para masabtan itong mayo. He was introduced in 2 Thessalonians chapter 2, verses 3 and 4 as the man of sin. Unya, daghang kay mga Kristohanon sa kasaysayan, mga kaigsunan, nga naningkamot sa pagtuman sa kasuguan, but this man of sin, because according to 1 John chapter 3, verse 4, sin is the transgression of the law. So doon na po'y pagpaningkamot sa man of sin to undermine God's law, particularly the Sabbath. Ilang gilapas ang kasuguan, labi na gyud sa adlawng igpapahulay. Let's go back to Revelation, to Daniel 7 verse 25. Can you remember? The little horn, kung siyang gihimo, he will change times and laws. Ginausab niya ang panahon ug ang mga balaod. Kinsa man sa kasaysayan karon ang nag-change sa balaod. The history will tell you who they are. In Daniel 7 verse 25, ginganlan, gi-introduce siya ang man of sin as the little horn. In Revelation chapter 13 verses 1 to 7, ang man of sin, ang little horn, gi-introduce as the beast. Now, atong makitaan mga kaigsunan, daghang naga-interpretar gikan sa Middle Ages hangtod sa atong kapanahunan karon nga kini nga maong Antichrist, usa ka institution, usa kini siya ka sanang labay ng daghang mga katuigan. Ang mga Kristohanon naga-antos ilalom sa iyahang mga pamaagi, pinaagi sa mga pagpanglutos o pagpangdaog-daog. And it is very much identified in the history. It was so called in the Dark of Ages from the year 538 AD. Sa dihang mipirma si Pope Gregory IV sa ka Papal Bull ni adtong 538 AD. Miulbo ang dakong lutos dito sa Roman Empire.
hangtod kini sa pila ka mga katuigan natapos sa 1798. Nga diin si Pope Pius VI gidakop ni General Vertier, gidala sa Balins, France, namatay kini mga kaigsunan. So dito natapos ang persecution. 1798 minus 538 mo resulta 1,260 years. The prophecy has been fulfilled exactly and precisely. So ato makita din karon mga kaigsunan, og ato masabtan nga wa man unta maghingalan ang Biblia o si San Pablo og kinsa ang man of sin. Pero I'm sorry, I don't want to attack this group. Pero gusto lang po na kong i-share ang ilang mga writings. Gisulat kini gikan sa usa ka La Civilta Católica, March 18, 1871. Nagkanayon. The Pope is the supreme judge of the law of the land. He is the vicegerent of Christ, and is not only a priest forever, but also King of kings and Lord of lords. Grabe nga claim. Vicegerent of Christ, supreme judge of the law of the land, puli ni Kristo, huwi sa tibuok kayutaan nga balaod. Dili lang kay pari hangtos kang turan, hari pagyod sa kaharian o Ginoo sa kaginooan. Napagyod mas grabe, manglibawot imong balhibo. Napagyod. Gisulat kini sa Labi and Cosart's History of the Council, Volume 14, column 109. Nagkanayon. For thou art the shepherd, thou art the physician, thou art the director, thou art the husbandman. No problem. Di ba? Walay problema mga kaigsunan. Mingon nga physician, director, husbandman, no problem. Kini address ni tanan dito sa Santo Papa. Inggalan siya shepherd. Ang problema nas katapusan, ibalik na to. Nagkanayon. Finally, thou art another God on earth. Muling ko sa templo, magpaila nga Dios. Pagasimbahon sa siyas makatawan, that is the man of sin. I'm sorry to tell you that. And that is what according to the Bible. Mga kaigsunan, ato mapamalandong. Ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, naghisgot din nga the coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders. Si Kristo po sa dinhi pa siya sa kalibutan, Acts chapter 2 verse 22, nagkanayon, Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did through him in your midst, as you yourselves also know. So imo makitaan mga kaigsunan nga ang working of the lawless one in 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 nga maghimo siya mga signs, mga wonders, mga miracles, maupod ang gihimo ni Kristo sa tupag gisundog ang trabaho ni Kristo mga kaigsunan sa man of sin. Pero doon ay gidugang mga kaigsunan kining kabakakan. Sa Isaiah 8:20, it's very clear. Isaiah chapter 8 verse 20. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, then it is because there is no light in them. Walay kahayag diha kanila mga kaigsunan. Ang mahimo ni Satanas, abi ninyo, matud pa sa tong author, through counterfeit miracles, he attempts to draw people's attention away from the gospel, the life, death, and resurrection of Jesus, and even at the second coming itself. So ang trabaho sa Antichrist, mawala ang imong attention sa maayong balita. Kaya nga naman, muingon naman siya nga, ako na ang puli ni Kristo. Mawala ang imong atensyon sa kinabuhi ni Kristo, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, labaw sa tanan sa pagbalik ni Kristo. Kay didto na ang imong atensyon kaniya nga nagapang-ayog mga masakiton mga kaigsunan. Pero matud palagi saya ni manalag na Isaias, kung di sila magtuman sa kasuguan, bisan pag mga milagro daghang kailang gihimo,
there is still no light in them. Walay kahayag diha kanila kaigsunan. Karon, atong pamalandungon pagayo kaigsunan. Sa dili pa mobalik si Ginoong Hesus, as we come closer to the coming of Jesus Christ, truth and lies maglumba sa atong kapanahunan mga kaigsunan. Giklaro gina ni San Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2, 10 and 12. Matud pa niya, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion, that they should believe the lie, that they all may be condemned, who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Sa versikulo 11 mga higala, no, gusto na ko ipasabot ninyo. Verse 11, God sends them a powerful delusion, so that they will believe the lie. Oh, murag manglibahot atong balibo, di ba? How come a loving God? How come? Usa ka Ginoo nga puno sa kamatuoran, mo'y magpadalag espiritu, kagahom para ang mga tao mahisalaag ug mutuo na lagbakak. I would like to tell you, sa tanang panahon, gihimo na yun ni Kristo ang tanang pamaagi nga mawalihan ka sa may balita. Masultihan ka sa kamatuoran. Mapadayag nimo ang kasuguan. Mapadayag sa imong atubangan ang dalan sa pagkamatarong. Pero nagdumili ka. You chose to transgress the law. Imong gipili nga lapason gyud nimo ang balaod. You chose to believe the false doctrine. You chose to believe the lie. You chose to believe the rumors. You chose to believe the baseless talks. Nawa na gani ka mangita og naabay back-up sa balaang kasulatan. Ug unsay gitaho nimo nituo ka na lang. Wa na gani ka mangutanag asa na mabasa sa Biblia. Wa na ka mangutanag na abanay ka matuuran nga back-up niya na. And remember, we are created by God as a free moral agent. Gitagaan ta sa Ginoo kay gayunan sa pagpili ug asa atong gusto. Although sakit sa part ni Ginoong Hesus, nga gipili nimo ang kabakakan, imong gisalikway ang kamatuoran. Pero maumangyoy imong pagpili mga kaigsunan. Busa. Tugutan ka sa Dios. Padadaan kaniyag kagahom. Nga mupili ka na lang yun sa kabakakan ug dili na gayud sa kamatuoran. Sa theology sa among pagtuon ni Mountain View College under Elder Professor Wendell Serrano, ginganlan na niya callousing of the heart. Gipagahi na sa Ginoo ang kasing-kasing. Kaya maumangyoy imong pagpili, the Lord will lend you there on that side to believe what is lie. Pagkakaroon mga kaigsunan, nga abli pa ang kaluwasan, wa patagitugyan sa Ginoo sa kabakakan. Please love the truth. While waiting for the coming of Christ, always read your Bible. Basaha ang kasulatan mga kaigsunan. Ang pulong sa Dios kay mao kini ang atong hinagiban sa pagbalik, sa paglahutay, sa pag-alagad hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Agig pagtapos sa mga kaigsunan, gusto kong ipamalandong tanik. Mao na itong balonon sa dipat na magbulag-bulag karon. Kini bang sa Mateo bitaw 24 versikulo 9 hangtod sa 14 man tingali na. Yeah. Atong basahon mga kaigsunan. Then they will deliver you up to tribulation and kill you. And you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end
shall be saved, and the gospel of the kingdom will be preached into all the world as a witness unto all nations, and then the end will come. Bantayan ninyo, ha? Ang mga kaigsuonan sa iglesia, ang mga tumutuo, posible, magtinugyanay usag-usa, magbudhiay usag-usa. Samtang magkaguliyang ang mga kaigsuonan, magunay-unay ang mga kaigsuonan, mutungha ang mini nga propeta. Is the Antichrist not a false prophet? False prophet ang Antichrist, mga kaigsuonan. Samtang nagkaguliyang ang iglesia, nagunay-unay ug bingkil-bingkil ang mga kaigsuonan. Verse 12, and because lawlessness will abound, mugara ang lawless one, ang man of lawlessness, makahigayon siyag maayo mga kaigsuonan. Samtang nagkabahin-bahin ang mga kaigsuonan debate, unay-unay sa simbahan, ang lawless one o ang Antichrist, nga maura ng pasabot ka ng duruha, makapundar sila, makahigayon sila maayo. Sa katapusan, way lain nga gitambag si Kristo, maong paglahutay hangtod sa katapusan. Unsay lahutayan? Ang pagwali sa maing balita. Iwali na to ang maing balita. Kaya maura ni ang maka-unmask sa man of perdition, man of sin, man of lawlessness, Antichrist, little horn, the beast, according to the Bible. Usara na sila. Lain pag yung katapusan. Revelation chapter 17. Doon ay usa ka babae din ha, nga nag-represent sa Babylonian church. Representing the false church. Kamu nalay basa sa Revelation 17, mga kaigsuonan. Ang maong babae, nagsakay sa maong mapintas nga mananap. Kaning mapintas nga mananap yung gisakyan, it's not the beast in Revelation 13. Mananap kini, nga mao ang panggoberno sa yuta, mga kaigsuonan. Ang uban ningon, pastor, kano saan mo balik ang Ginoo? Sa Revelation 17, ang babae mo kabayo na. Verse 7 nagkanayon, and the angel said to me, wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman, and of the beast that carrieth her, which hath the 7 heads and 10 horns. Sa to pa, ang maong babae nga bigaon, nagrepresent sa false church, mo-join na siya sa panggoberno. Maghiusa na ang goberno o ang iglesia. Musakay na ang iglesia sa goberno, mga kaigsuonan. Persecution will follow. The implementation of the wrong doctrines, false doctrines, mao'y na'y mahitabo. Ako ba ningon, nisakay na ba, pastor? Wa ko mag-una-unag istorya ni sakay na. Pero sultihan ta mo, kamong mga mag-uuma. Ayha mo musakay sa karabaw. Kung sa'y gunita ninyo. Answer me. Sa di pa mo sakay ang mag-uuma sa karabaw, gunitan sa niya ang rinda, mga kaigsuonan. Di ko kasiguro kung ang iglesyang Babylonia, ang bakakong iglesia, misakay na ba sa gobyerno sa atong kapanahonan karon? Di ko kasiguro niya. I cannot tell you that. But one thing I'm very sure, ang maong babae, nigunit na sa rinda, mga kaigsuonan. Ang babae ug ang mananap nga nagkuyog, mga kaigsuonan, is what, according to Paul, the Antichrist, according to Daniel, the little horn, according to the book of Revelation 13, the beast, and according to Paul, the man of sin, the man of lawlessness. Brethren, let's pray hard. Let's pray one for another. Maginampuay tang tanan, because Christ is coming soon. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ug kanako. They heard his voice, they saw his face, the promised Savior come to earth in days long past. They saw him heal the sick and cause the lame to stand. They watched as winds and waves was stilled at his command. And though I did not see him come, the raging seas, his hands
peace has come my troubled heart, and I believe. They heard his voice, they saw his face, they heard your teachings of forgiveness, love, and faith. He blessed the little ones, he taught them how to pray, he fed the multitudes who've hungered by the way. And though I did not taste the bread he bade him eat, his words are manna to my soul, and I believe. They saw him scourge and mocked to scorn. They saw the angry crowd, they saw him crowned with thorns. They watched him bend beneath our burdens in the streets. They saw the bitter nails that pierced his hands and feet. And though I was not there to watch with them at Calvary, my spirit weeps. I have not seen, yet I believe. They heard his voice, they saw his face. The risen Jesus, crowned with victory o'er the grave. And though I did not see him triumph over death, though I did not see him draw immortal breath, I know he lives and died and lives again for me. My faith is sure. I have not seen, yet I believe. Dapiton ko ikaw alang sa kapagampo. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo. Salamat sa mga pagtulunan. Salamat sa pagpukaw mo kanamo pag-usap. Sa pagdasig mo kanamo. Labi na gayud sa pagpangandam sa laing mga adlaw. Nga among higugmaon ang kamatuoran aron kami dili malingla sa kabakakan. Panalangini ang tanan nagasudong karon. Kung aduna kanila nagkabalatian, ayuhay sila. Hikapa sila. Tambali sila. Ang mga nagapaluyon nga programa, panalangin ni usap. Ang tanang mga working staff nining LCMBN, panalangin ni usap. Kining tanan o Dios, among gitugyan kanimo gilauman nga madawat. Pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen.